Magandang gabi po sa inyo, Kong Terry. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Good evening, Kong. Good evening. Sir, ang sinasabi ng impeachment court ay dapat dumalo itong si Vice President Sara Duterte diyan sa impeachment na pagbubukas on Monday. Although mukhang hindi naman ata required. Pero sa punto po ninyo, gaano ka-importante ang presensya ng Vice Presidente? Well, kailangan natin linawin na hindi na House Justice Committee ho yung nagpapatawag sa atin po pangalawang Pangulo. Senate impeachment court na po ito. No? So, bagamat meron ho siyang karapatan na hindi ho magpakita at ibigay lang ho sa mga abogado ho yung pagsipot sa araw po na yan. Mahalaga po yung paggalang sa Senate impeachment court. Lalo tingin hindi naman simpleng mga paratang po yung ay binabato laban sa kanya. So, maganda siguro na magpunta ho siya ron, harapin yung mga nag-aakusa at magharap po yung akusado dun sa dalawang mga partido. Bakit? What does it say kapag hindi siya nagpakita on Monday? Well, it would show yung ano ho yung pagtingin niya dito po sa proceedings po na ito. And again, at yung pagtingin niya doon sa Senate impeachment court, hindi ba? Kasi it is not a request. It is an order on her or to her counsel, no? So ibig sabihin kung mataas ho yung pagtingin niya dito ho sa proseso na hinaharap po natin ngayon, tingin ko ang pinakamagandang mangyari po yung akusado. Good evening, Kong. Si Chiki Verhel po ito. Ano lang po yung aasahan po natin sa Monday? Kasi, kayo yung prosecutor, so asahan ba namin na kayo yung una mag-present ng kaso po ninyo? And meron ba tayong ipipresent na witness na agad sa Monday? Ang expectation ho namin on Monday, syempre, probably may preliminaries po yung Senate impeachment court, ano? And pangalawa, the opening statements of the prosecution and the defense on the case itself. And after which, makapagsalang na ho kami ng testigo. Unang araw po ng May testigo na. So, ang yung testigong ito po ay... that is our expectation on Monday. So, okay. Handa naman ho kami on Monday to open the presentation on threats, no? So, hopefully, pagka ho sinabi na magsalang na ng testigo sa Monday, magsasalang na ho kami. Sino po pala ang magde-decide kung magsasalang ng testigo? Hindi po ba yung, kunwari, yung testigo ng prosecution, hindi po ba kayo ang magde-decide? Kung isasalang po ninyo? The list has already been submitted. Pero syempre, we don't know how the day will actually look at that point. Kasi kung halimbawa, mahaba din yung panahon on preliminaries, hindi ba? Or yung mga certain discussions. Pwede ding mausog yun eh. So, we will see. We will do it on a day-to-day, on a week per week, yung pong presentation and pagkasalang po ng mga testigo. Anyway, we have 67 days to present each and every witness. Okay. Kung kanina... 62 days to present each and every witness, yeah. Okay. Kanina, sinampahan na rin po ng plunder case itong si Senator Rodante Marcoleta, and we all know na isa siya dun sa mga uupo na Senator Judge dyan po sa impeachment court. So kung sakali na matuloy yung pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanya at na-tsempo doon sa ongoing ang impeachment, how will it affect the proceedings? I don't know kung may numbers na kailangan para yung senator judges para magdire-diretso yung trial. Yung numbers naman po to convene is basically a majority of the senators, ano? So I don't think there is any impact. Kung ano man ho yun, it's an entirely separate and independent eventuality, to be clear. It has no relation to the impeachment. That is for the senator to face on his own. Ito po nga plunder proceedings po niya. So, in the event, kung ano man yung mangyari on whichever day, ating ko naman po magtutuloy-tuloy pa rin po yun kasi meron pa rin naman hong sufficienteng bilang ng mga senador, senator judges, to open the proceedings. From among the 11 public prosecutors po, Kong, no, ilan po and sino-sino po ang makikita natin magpe-present po sa Monday for the article of itong threat o banta? Meron po syempre ng lead prosecutor for threats, no? Si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. So he will be the one
making that presentation together with the private prosecutor. So that is our expectation on Monday. Pero the entirety of the 11-person panel will be there, of course, for the opening of the trial. Okay. Kong Terry, yung bang inilabas na pre-trial order nung June 29, parang ito na ba yung talagang susundin na parang pagkakasunod-sunod na mga mangyayari sa trial? Tama ho yun. More or Okay. less yun po yung outline of how the trial will actually look like. Yes. Pero syempre, may bahagi din po kasi dyan na yung reserve witnesses and yung pong mga bagong Oo, mga tama. witnesses na, for example, we will ask the Senate Impeachment Court because of probably new evidence that had been gathered to allow a new witness to be presented, no? Even Yeah. if they are not part of the witness list and the reserve list, no? So, Tama. yan po yung ilan sa mga pwede pong maging dagdag doon po sa pre-trial order lang po. Okay, so pero yung pagtalakay sa tackling of nung articles of impeachment, it's una yung assassination, pangalawa yung confidential funds, pangatlo yung DepEd bribery, tas ikahuli yung unexplained wealth. Tama po ba? Tama po. That is the sequence in the pre-trial order, no? So, hopefully, kung makapagsalang naman ho kami na higit sa isang testigo sa mga darating pong araw kada araw, ay tingin ko mas mapapabilis pa ho yung pong paglilitis, no? So, hopefully, we won't be able to consume the entirety of the 62 trial dates given to the prosecution. Sige. Any eventuality, like halimbawa may mag-resign o kaya ay kung ano man ang mangyari bago matapos lahat yung paglalatag ng mga yan, matutuloy pa rin ba yung pagtalakay o yung yung trial? Well, una, syempre nakadepende yun ultimately sa Senate Impeachment Court, no? Okay. Pero may pagtingin din naman po yung ilang mga experts na even if there is a resignation of the impeachable officer, pwede pa rin hong magtuloy kasi kailangan pa rin hong pagpasyan. Halimbawa, yung pong perpetual disqualification Apat, yeah. from holding public office. No? Pero that is a question left to the determination of the Senate Impeachment Court. All right, sige po. Congressman Terry Redon, marami pong salamat for joining us this evening. See you Monday.